Maganda nga ba magtrabaho dito sa Albania? Meron kasi ako nakitang post sa Bayanihan in Albania na ganitong tanong. Hindi naman na to bago kasi very common ang question na to. And marami din akong natatanggap na message about this nung nag-post ako na nandito na ako sa Albania. Bukas, magto 2 months na tayo na nagtatrabaho dito sa Albania. So, syempre, i-share ko sa inyo yung experience ko and opinion ko kung maganda nga ba talaga magtrabaho dito sa Albania. Tsaka kayo mag-decide kung magtatrabaho nga ba kayo dito sa Albania. So, I have listing. Kasi nag-uumpisa ulit tayo mag-vlogs. Support me guys in my other social media accounts kung gusto nyo pang makilala ako more or gusto nyo pang makarinig ng other videos, vlogs about dito sa Albania, syempre. And sa buhay ko na din before kung gusto nyo malaman. Okay, so up to you. So first thing first, yung opinion ko talaga dito is depende talaga sa sitwasyon mo, sa employer mo, pag dito ka na magtrabaho sa Albania. Parang nagtatrabaho ka lang din dyan sa ibang bansa na like Hong Kong, like UAE, diba? Saudi, Dubai. Kung ano yung sitwasyon mo dyan, meron kasing sitwasyon na okay sa employer, meron din sitwasyong hindi. So same as dito sa Albania guys, ganon din yung situation. Second, meron kasi siyang disadvantages and advantages. So now, yung third is, ito yung opinion ko and experience ko dito sa Albania. So, kayo na bahala mag-judge kung itatuloy nyo yung application nyo kung ano yung mga nasimulan nyo sa pag-apply dito papunta sa Albania. Okay? Para sa akin, mas okay yung sitwasyon ko dito ngayon sa employer ko. Bakit? Mas less kasi yung trabaho, naka-specific siya, and less yung working hours ko. Yun yung pinaka gusto ko talaga noon-noon pa. Mababait yung mga amo ko dito na to the point na pati personal life mo gusto na nilang malaman. Pero guys, sa totoo, mabait talaga sila. And wala akong masabi. So yun lang siguro sa day off ko, kailangan ko lang mag-report sa employer ko bago ako umalis at pag uwi ko. And minsan nagtatanong talaga siya kung ano yung ginawa ko sa labas. So hindi naman na bago sa akin yan kasi kahit yung dati kong employer sa Hong Kong, ganun din naman sila nagtatanong sila kung ano yung ginawa ko, kung nag-enjoy ka ba, blah blah blah. So ganun. So normal na lang. Ang maganda pa dito sa employer ko kasi mas generous sila kaysa sa dati kong employer, especially na sa pagkain. And hindi ako gumagastos ng food dito. Minsan gumagastos ako sa coffee kasi yung kape namin dito, black coffee. And minsan di pa pinapalagyan ng asukal. So, yun, minsan naghanap talaga ako ng 3-in-1. So, bumibili ako sa labas. Pero, generous sila, especially na sa prutas. So, makikita niyo yan sa mga posting ko, guys, na semi-vegetarian yung mga amo ko dito, which is really, really good. Kasi, mas gusto ko siya. Dito ko din pala na-experience na bilhan ako ng amo ko ng 15 pieces na mga damit. So, yung mga sinusuot ko na nakikita niyo sa daily posting ko is si ma'am lahat yung bimili. So, tinotal ko lahat, 15 pieces lahat ng t-shirt, shorts, and pants na binili niya sa akin ng isang bilihan lang. So imagine, hindi ko talaga na-experience sa amo ko dati sa Hong Kong, which is, I'm very happy, di ba? Dito ko din na-experience na yung amo yung bumibili ng personal hygiene. Very good siya kasi yung sasahurin mo is buong-buo mo makukuha. So gagastos ka na lang sa mga wants mo talaga sa sarili mo na hindi mo na kailangang ihingin sa employer mo. So, yun lang yung pinakamaganda. Which, pag nasa Hong Kong ka, lahat yan. Kung may gusto kang kainin, kung gusto mo ng prutas, ikaw bibili. Kung ang personal hygiene mo, ikaw ang bibili. Shampoo mo, conditioner, lahat ikaw yung bibili. So, dito, lotion ko, shampoo ko, body wash ko, si ma'am yung bumili, toothpaste ko, toothbrush ko. Oh my God, si ma'am lahat bumili nun guys, which is ang lucky ko. And dito ko din na-experience na yung employer yung nagbayad ng data ko, especially na pag day off ko. So, binibigyan ako ni ma'am monthly ng 1,000 lek para sa data ko. Pero yung binabayaran ko na data is 2,200 lek. Pero okay na kasi kahit papano may binibigay siya sa akin na makakalis doon sa babayaran ko. So, swerte na yun. Kasi yung mga to, hindi ko naman to na-experience dati. Mas maganda yung sitwasyon ko dito sa employer ko and yun yung pinagpapasalamat ko kasi okay sila, naka-specify yung work ko. So, cleaner ako dito guys. Naka-focus lang talaga ako sa paglilinis. And kung luto naman, tumutulong lang ako sa paghiwa kay grandma.
And then, hindi din ako nag-aalaga ng bata kasi wala namang bata. Pero kung may bata man, may sarili yang nani. So, kung cleaner ka, cleaner ka. Kung nani ka, nani ka. And pinaka-bonus ko guys sa inyo, bakit Albania? Maganda sa Albania kasi may freedom ka na pag tinapos mo yung kontrata mo, pwede kang maghanap ng other job mo sa labas like hotel cleaner, restaurant ka man magtatrabaho, chef cook ka, massage ka. Kung may mga skills ka na ganun and napapunta ka, example sa magtrabaho sa loob ng bahay, pwede mo siyang i-apply next. Kasi pag, example, pag sa Hong Kong ka lang kasi nagtrabaho, pag domestic helper ka forever. Pero dito sa Albania guys, hindi. Bawal din sa Hong Kong ang part-time job. Dito sa Albania, ang part-time job ay hindi pinagbabawal, which nakamaganda. Pwede kang pumili ng employer mo on your next contract and ng trabaho na gusto mong applyan. As long as may mga skills ka dyan na naipon or gusto mong mag-apply sa ibang other jobs, industry, so pwedeng-pwede ka doon. So, yun na yung masasabi ko. So, yun, sa mga nagtanong dyan guys, kayo na bahala mag-decide. Nakadepende pa rin yun sa sitwasyon nyo na pupuntahan dito. Disclaimer, hindi ibig sabihin na mas okay ako dito sa employer ko. Pagdating mo dito is okay ka din. Iba-iba tayo ng employer, iba-iba tayo ng sitwasyon. And all you have to do is mag-pray ka lang talaga na maganda, maayos, at okay yung employer na mapuntahan mo dito sa Albania. So, ngayon, nasa sayo na kung gusto mo bang mag-decide na magtrabaho dito sa Albania. Yung pinsan ko andito din sa Albania, kaya din ako nandito. Surrounded ako ng mga friends na magaganda yung sitwasyon nila. Wala pa akong friend na nakamit na hindi maganda yung situation. And siguro swerte talaga ako kasi okay yung sitwasyon nila, which is yun nga yung nagpapa-excite na naman sa akin sa next na ano na naman yung gagawin ko next, ano na naman yung a-applyan ko next. Pero 2 months pa lang ako dito. So kung meron kayong mga question, clarifications, and some suggestions, i-comment nyo lang dyan sa baba. And don't forget na i-share nyo ito sa mga friends nyo na gusto mag-apply dito papunta sa Albania para makatulong tayo sila at magkaroon din sila ng idea about sa pagtatrabaho dito sa Albania, about OFW here in Albania. So once again, this is J. Ann Villaluna, OFW here in Albania, your friendly Pinay. So see you in my next video. Bye-bye!